Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang oras, 5 minuto, makalipas ang alas 10. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 11 na umaga. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa ating RP1 page sa FB live streaming. Ngayong umaga po, pag-uusapan natin ang tungkol dito sa isang aeronautical engineer na mula sa Batangas na nakagawa ng tinatawag na eco-friendly innovation para sa global aviation industry. Naku, aalamin po natin yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. At sa unang bahagi ng ating programa naman po, makakasama natin mula sa Lulu Beauty and Wellness. At pag-uusapan natin ang tungkol sa basics of aging at paano natin i-handle itong Alzheimer's, lalo na dun sa mga may edad na kapamilya at mismo yung mga may edad na mga kababayan natin. Makakasama naman po natin ang isang specialist, rehabilitation medicine specialist na affiliated sa Department of Rehabilitation Medicine sa Chinese General Hospital, Metropolitan Medical Center, UERM Memorial Medical Center. Yan, pag-uusapan po natin ang tungkol sa kung paanong i-handle itong Alzheimer's at kasi marami na po tayong nakikita at nababasa na mga may edad na ating mga kababayan na merong ganitong uri ng sakit. So yan po sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Samantala, ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Okay, so ready na. Ayan, ready na tayo sa ating unang guest ngayong umaga. Katulad ng sinabi natin, isang rehabilitation medicine specialist
kaugnay pa rin po na ating pag-uusapan ngayong umaga, paano natin i-handle lalo na no pagka medyo yung mga ang dami na po no, tanungin nga natin siya mamaya kung may mga datos siya. Pero dito kasi sa Pilipinas din medyo dumadami na yung mga senior citizens natin, ano? As of 2020, meron na tayong mahigit sa 9 milyon na mga senior citizen at nakikita na rin na parang lumalaki no at nagkakaroon na tayo ng aging population dito sa bansa. According po yan doon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kaya para paano natin mapapangalagaan no yung mga kamag-anak natin na tumatanda na at yung mismo no na tao para i-handle ito dahil base pa rin ano doon sa mga ano sa mga survey, sa mga pag-aaral, may mga edad 80 no at pataas. Meron noong 2022 meron na tayong 103,348 citizens yung edad 80. Tapos yung 85 meron na tayong 57,304 at yung 90 years old ay meron na tayong 24,751 at meron tayong 95 years old na rin na umaabot sa 6,209. Okay, so tawagin na natin ang ating unang guest ngayong umaga, si Dr. Kelsey Maxine C. Tan. Doc, magandang umaga. Uy, Magandang umaga po. Magandang umaga po. wow, batang-bata si Doc. Nako, isang Batang-bata. rehabilitation medicine specialist. Doc, ano ba yon? Pag sinabing rehabilitation medicine specialist, ano basically yung ginagawa? Kami po yung team, ma'am, nakasama po yung mga physical therapist, occupational therapist. Yung mga hinahandle po namin ng mga patients ay actually sakop po niya simula bata hanggang sa mga matatanda. Aha. Yung goal naman po namin no ay i-maximize po ang function. So kunyari, meron po kayong nakilalang na stroke or mga nabalian ng buto. Aha. Paano po sila ibabalik sa pinakamalapit na normal nila? Yun po ang trabaho namin bilang rehabilitation medicine. Okay. So kayo yung nagsasabi kung paano yung gagawin para dun sa mga therapist? Yes po, kami po yun. Okay. So, ngayon po ay parang connected din po ba kayo dito sa Lulu Beauty and Wellness? Yes po. Ang Lulu po ay sinimulan po namin ng aking kapatid. Alang-alang sa aming nanay na pangalan po ay Marilu or Lulu. Oh, okay. Opo. Okay. Napansin po kasi namin, no, yung nanay namin, lalo na po yung COVID, senior na kasi siya ngayon, ay nahirapan siyang kumilos after COVID dahil nung COVID lockdown, di ba? Opo. So, ang physical activity lang po ni mother ay bahay, computer chair niya, tsaka CR. So, nung tapos na po yung lockdown, hirap na hirap po siya talaga lumabas. Tapos, mas mabilis rin po siyang makalimot ng mga gamit. Oh, okay. So ginamit po namin yung specialty ko po ng rehab medicine na gumawa po ng isang center na nagfo-focus po sa mga seniors. Oo, kasi dumadami na nga rin, ano? Katulad ng binanggit ko Yes, kanina doon sa statistics ng PSA mismo, medyo dumadami na yung populasyon ng mga ganong edad, no? So, Yes po. oo. Ano bang naging dahilan? Bakit? Bukod dun sa, syempre sabi mo, hindi masyadong nakakagalaw during nung pandemic days, no? Period. Ano ba? Bakit? Pag hindi ba gumagalaw, ay nagkakaroon, ano yung effect niya dun sa mga ganong edad? Lahat naman kapag hindi gumagalaw ay medyo humihina ang katawan. Sa mga edad lang po ng mga seniors na mga 60 pataas, mas mabilis lang po bumagsak ang kanilang mga katawan. So kung papansinin po natin, no, before po nung nag-lockdown ng COVID, marami tayong mga seniors na talagang active na active, malayong kayang lakarin, namamalengke, nagsisimbahan. Pagdating po ng COVID, hindi na sila kumikilos, hirap na silang pumunta lang nag-mall, tapos mas mabilis pong nakakalimot. Isa rin po namin napansin na ay yung social isolation po ng COVID, wala pong kausap, wala pong bagong ginagawa, ay mas mabilis rin mag-deteriorate ang ating mga utak.
Aha, aha. So ngayon, Doc, bukod doon ano sa physical na mga ano natin na kumbaga na dapat nating alagaan, no? Itong tinatawag natin na Alzheimer's disease, meron kasi nito mga tumatanda na, 'di ba? Usually ay nagkakaroon nito. So ito usually naman ay sa brain, tama ba, Doc? Yes po. Mhm. Ika-clarify ko lang po. Ang Alzheimer's po ay isa po tong isang sakit na meron pong build-up na mga abnormal po na protina sa ating mga utak. Mhm. At dahil po sa abnormal proteins na to, nagkakaroon tayo ng brain damage. So Okay. natatamaan po ang mga cognitive functions. Yun po, ang sakop po nyon ay memory, Okay. attention, mga executive planning. So parang paano po kayo yung pagpaplano po ng araw ninyo, nakakalimutan po natin yun. Mhm. Ito yung sa Alzheimer's. Mhm. Normal naman po sa mga nagkakaedad, makalimot ng mga maliliit lang po na bagay. So, kunyari, nakalimutan ko saan ko linapag ang aking suklay. Yung mga ganun bagay, normal naman Yung po. salamin nasa ulo mo pala pero hinahanap mo. Oo, normal naman po yun. Aha, Ma'am. okay. Okay. Opo. Okay. Pero yung maliliit na yon, Doc, na nakikita natin, sabi mo nga na normal lang. Hindi ba yan magde-develop into Alzheimer's nga kung sakali? Ano ba? Hindi, depende. Ang sagot dyan, ma'am, ay, yung paboritong sagot ng mga doktor ay depende. So, Mm-mm. kunyari, hinayaan po natin na walang kausap, hinayaan natin hindi gamitin ang mga utak natin. Minsan kasi, napansin ko, ang mga Pinoy talaga ay sobrang maalagain at mahal natin ang mga lola-lola natin or Mm-mm. mga magulang, na lahat na lang ng bagay ay gagawin natin para sa kanila. Mm-mm. Mm-mm. Ito po ay hindi po tama kasi kumbaga parang tinatamad na mag-isip ang mga medyo may edad Mm-mm. at tinatamad din silang kumilos. Okay. So, ang isang prevention po ng dementia, which is which is yung makalimutin, ay gamitin talaga yung utak. So, kaya kami nag-provide ng mga brain games sa mga members namin na nagfo-focus talaga sa memory at logic. Tapos yung social interaction o pakikipag-usap ng mga bagong mga tao ay nakakatulong din talaga sa cognitive functions natin. Mhm. Mhm. Mm-mm. So, kasi usually ba, meron ba tayong datos, Doc, alam ba natin, meron ba tayong mga kaalaman tungkol sa datos kung gaano karami yung nagkakaroon ng Alzheimer's dito sa Pilipinas? At saka ano ba ang difference? Pwede ba nating masabi kung ano ang diferensya ng dementia dito sa Alzheimer's? Okay po. Yung sa datos, ma'am, kailangan ko po kayong balikan. Nagbabago po kasi yung data, tapos medyo hindi na po updated yung kaalaman ko. Mhm. Pero ang difference po ng dementia ay sa Alzheimer's is an example of dementia. So, Okay. dementia po ang umbrella term. Meron pong iba't ibang klase ng dementia. Isa po doon ay Alzheimer's. Mhm. Meron naman pong tinatawag na vascular dementia na Mhm. meron pong problema sa blood flow sa utak. Kaya Mhm. nagkakaroon ng problema sa pag-iisip. Okay. Meron din naman po yung mga na-stroke at mga iba't iba pang bagay. Okay. So, paano natin malalaman, Doc, na ito posible na magkaroon ito ng dementia? Nakikita ba natin yon? Or posible na yung Alzheimer's? Meron po tayong mga risk factors po, ma'am. Yung isa sa pinakamalaking risk factors for dementia ay talagang ang edad natin. Okay. Ibang risk factors po ay high blood, diabetes, cholesterol. Pero ang talaga panlaban natin sa dementia ay prevention and early recognition po. Mhm. Ang maagang signs or symptoms naman po ng dementia o Alzheimer's ay kasama na yung sa parati nilang kailangan isipin ang mga tamang salita o pangalan. Parang, kunyari, nakalimutan nila kung ilan na bang anak nila or ano po pangalan ng kanilang mga asawa.
Tapos noon, parang kunyari, ngayon Ma'am Ven, nag-uusap po tayo, maya-maya, bigla na lang akong tatayo, gitna ng conversation. Kasi nakalimutan ko na nag-uusap po tayo. Ito po ay mga early signs po of dementia. Okay. Kung meron pong mga ganito, ang suggestion po ay magpatingin po sa ating mga specialist. Mga ilang taon, Doc, meron ba tayong parang nakikita kung ilang taon usually nagsisimula itong mga ganito? Yung mga paano natin ma-recognize? Oo. Ang aging po kasi talaga, ma'am, ay nagsisimula ng age of 30 years old. Kung anong age, usually nasa mga 50s, 60s, doon po tayo medyo nagsisimula. Pero hindi mo rin kasi masabi na 50 or 60 years old lang ang nagsisimula. Kasi meron rin pong mga iba na early onset dementia sa mga 30s, 40s, nagsisimula na rin po sila. Talaga? Opo, ma'am. Depende na po yun sa genetics or kung marami rin po iba't ibang factors. Talaga? 30s na may onset na yon? Yes po. Wow. So, ano yon ano? Ngayon ba, Doc, sa tingin mo, kahit hindi yung exact na datos, sa mga mingle mo, pakikipag-usap sa mga tao, tingin mo tumataas yung bilang ng mga may dementia o Alzheimer's? Sa ngayon, ma'am, medyo yung population po na na-handle ko, ma'am, sa aking mga hospital, may mga edad na. Pero yung mga seniors po na nahahandle ko ay nagre-range from 60 hanggang 90 years old. Marami doon actually hanggang 84, 85, 86. Very, very lucid pa sila. As in, sila pa yung nagpapatakbo ng mga family business nila. Wow. Or sila po namamahala ng kanilang mga bahay. O mag-isa pa sila nakatira sa bahay. Yung mga bihira or hindi ganun kadalas ang nakikita kong mga patients na meron dementia or Alzheimer's. Meron na pa rin po kasi mga stigma, kumbaga. Oo Or nga. gusto po kasi nilang itago na meron po silang problema sa kanilang mga pag-iisip. Okay. So, ang maganda doon, sabi mo nga, Doc, kanina, kung makikita natin, ma-recognize natin kaagad, ay pwedeng ma-prevent, pwedeng hindi ka magkaroon, tama ba? More of, hindi naman po. Yung prevent ay bago po magkaroon ng sakit. Yung kapag po, once na-diagnose po kasi ng dementia o Alzheimer's, kapag na-diagnose po ng dementia, depende po kasi kung ano po ang sanhi ng dementia. Okay. Tulad ng sinabi ko kanina, may ibang klase or uri ng dementia. So kung reversible naman po, na nititreat naman po ng surgery o mga ibang gamot, kaya naman baliktarin. Okay. Pero ang Alzheimer's kasi, sa ngayon, sa aking kaalaman, ay wala pa po tayong cure para Alzheimer's. So ang magiging goal natin for Alzheimer's, ma'am, ay ma-maintain po ang kayang gawin ng pasyente. So for the longest time possible po. Okay. Kasi yung pagkakaintindi ko, Doc, pag may Alzheimer's ka, tama ba na dadating talaga yung time na hindi mo na alam lahat yung dapat mong gawin para Yes po. kumilos. Kahit na yung pagkain, pagnguya, hindi mo na talaga kakayanin yun. Yes po, ma'am. Oo. So, hanggang ma'am. sa dumating na talaga yung time na hindi mo na alam o hindi na kinakaya ng katawan mo. But at least ngayon itong Lulu Beauty and Wellness meron kayong isinasagawa na talk dito ba sa na to para dun sa basics nga ng aging at saka yung paano i-handle nga itong Alzheimer's, tama ba? Yes po. So, bale, ang goal po kasi namin, ma'am, ay Senior Wellness Center. Diba po? So, nagbigay rin po kami or nag-schedule rin kami ng mga educational classes every 3 to 4 weeks. Nagbabago po ang aming topics kada buwan. So, yung next month po ay magaganap po ng July 26 ng 10:30. Okay. Ang topic naman po namin is what is stroke. Ang okay. goal po namin sa mga educational classes nito ay para po maging mas aware po ang mga family members, ang mga tao, kung ano po ba ang nangyayari sa mga sakit na ito. Kasi minsan kung kapag
hindi mo alam, mas nakakatakot eh. Okay. Kaya yun po yung goal namin. Sa next month pa yon, sa July 26. Yes po, Ayun, ma'am. 10:30 oo. a.m. ng 10:30 Sabado. Tapos, a.m. yes po. Mhm. Balak rin po namin sa gawin available online through Zoom. Ifa-follow na lang po ang aming social media pages na Lulu Beauty and Wellness para po sa aming announcement. Okay. So paano, gusto ko lang matanong, Doc, paano yung talagang pagtulong na ginagawa ng Lulu Beauty and Wellness dun sa mga talagang nakatatanda natin, no, ng mga lolo, lola o yung mga nanay para sa kanilang actually hindi lang physical activities, pati yung mga mental activities nila at saka syempre yung kanilang social well-being. Yes po. So, nasabi na po natin yung mga physical well-being nila. Minodify naman po namin yung mga more common classes na nakikita natin sa mga gym. So, kunyari, ang yoga classes, minodify namin ginawang chair yoga, kung saan imbis na nasa sahig po sila, nasa yoga mat, ay nakaupo lang po ang ating mga seniors habang ginagawa yung mga yoga poses. Meron rin kami mga chair aerobics na nakakatulong sa ating kalusugan ng puso, na pwede naman salihan ng mga 80 years old. Ang isa po namin regular sa gym namin ay isang 84-year-old na lola na tuwang-tuwa naman po. Okay. Para naman po. Opo. Talaga? naman po sa 84 mental years old? well-being. Yes po. Mhm. Meron pa po mas matanda sa kanya na nasa 90, nakakasubok lang. Tapos nag-ballroom dancing rin po siya. Teka ma'am. lang, sa gym, Doc, anong ginagawa usually nito mga 84 years old at saka 90 years old? On every day po, parang di na po sila ng kanilang mga anak at mga apo dahil nasa bahay lang sila, walang ginagawa, nanonood ng TV. So Oo. na-frustrate po yung mga kaedad ko po. Oo. Dinala po nila yung mga lola nila sa gym namin para naman meron silang bagong kasama, kalaro, mga bagong kaibigan. Oo. Tapos ngayon, everyday, nandun naman sila naglalaro at nag-e-enjoy po. Okay. Kasi medyo na ako dun eh. Siyempre pag nasa gym ka, may mga ginagawa kang mga exercise, may mga binubuhat ka, di ba? So, Yes, po. inisip ko, kaya pa ba nung mga ganon na 90 years old at 84 years old, yung mga ganong exercise sa gym? Opo, kayang-kaya pa po. So, anong ginagawa nila sa gym pagdating doon? Anong exercise? Meron rin po kaming mga specialized equipment po na for weight training na powered rin po siya ng artificial intelligence o AI na Okay. automatically nag-a-adjust na po sa bigat ng kaya ng isang tao. Okay. So, dahil dito, ligtas po sila gamitin ang mga pang-weight training natin. Tapos noon, ang mga nagbabantay po sa kanila ay mga licensed physical therapist po. Oh, okay. Pero bago Opo. sumalang dun, syempre, 'di ba, kailangan mo na i-check yung mga yung mga Aba. nila, 'di ba? Mga BP, mga ganon, 'di ba? Meron naman pong assessment na ginagawa namin sa aming mga members or clients na gusto pong sumali. In general naman po, welcoming naman po kami. Tapos noon, hindi rin naman po kasi kami nagpipilit na kung hindi kaya ng client or member na to gawin ng isang exercise, Aha. hindi na namin pipilitin. Hindi Okay. po siya more of gym po siya. Hindi po siya parang sa rehab center or talaga kung nagpa-physical therapy ka na talagang pipilitin ka kumilos at gumalaw. Kaya kailangan mas Okay. intense ang monitoring mo doon. Okay. Opo. So kung sabi ko, Mare, gusto mo ito lang ang bubuhatin mo, yun lang. Opo, yun lang po. Ayun. So, hindi pala parang yung mga para lumakas ka, hindi. So, parang para ka lang malibang, ganon. At Yes parang po. exercise na rin. Pero hindi yun talaga ipupush mo dun sa limit ng tao. Opo. Ayun, okay. Kasi Opo, ma'am. medyo na ano kaya ang ginagawa ng 84 at 90 years old, di ba? Mga, Opo, ma'am. ano kayang exercise, may binubuhat ba? So, ganun pala. So, kung ano lang yung Yes, kaya. Yes po, ma'am. Ayun, sige. So, yung may mga brain games din tayo, di ba? Sa mga cellphone o mga ano, okay din ba yon? Yung may mga app na ganun? Okay naman po, ma'am, yung mga brain games sa cellphone kung wala po kayong kasama.
Ini-encourage lang namin na sumali sila sa brain games namin sa Lulu para po may kausap silang ibang tao or may social interaction. Mas effective po kasi kapag may kasama kang kalaro. Tapos noon kasama rin doon po yung emotions ng masayahin tayo or talagang para po kayo nagki-Christmas party everyday. Oo. Actually, At yun yung yung mga yun yung nagpapalakas, 'di ba? Yung pagpalagi silang masaya at gusto nila yung ginagawa nila. Oo, kasi Opo. ano na yun 'di ba? Ano tawag diyan? Yun na nga yung sinasabi lagi. So, Doc, baka meron pa akong hindi natanong sa iyo na gusto mong iparating dun sa mga nakikinig sa atin kung paano itong i-handle itong Alzheimer's para dun sa kanilang mga kamag-anak. Gusto ko lang iparating tungkol sa Alzheimer's. Ang pinaka-importante talaga sa atin ay ma-educate ang mga family or caregivers. Tapos nun, wala naman pong kinahihiyan ang pagkakaroon ng Alzheimer's o dementia. Kung mas maaga po itong ma-recognize at ma-treat, mas maganda po yung quality of life ng ating mga minamahal. At saka yun na nga, no, talagang kailangan natin maging active, 'di ba? Yes, Habang tayo ay nag-age, 'di ba? Kasi yung mga iba Yes, pag oo. sinabing ay matanda na ako, ayoko na yang gawin, 'di ba? Parang ganun lagi ang sinasabi. Opo. So dapat baligtarin, matanda na ako pero kayang-kaya ko pa yang gawin, 'di ba? Yes po. Tamang-tama po kayo, Ma'am Ben. Oo, okay. Ayan. So, naku, sana yung mga gustong pumunta dyan, ulitin natin, nasaan po ulit yung inyong lugar, Doc? Lulu Wellness, nasa 3rd floor po kami ng Santo Lantam Plaza sa loob po ng City of San Juan. Ayun, sa San Juan City. Okay. At meron kayong FB page na pwedeng mag-inquire, no? Yung mga Yes, gusto na makibahagi dyan sa inyong, dun sa inyong isasagawa na talk para dyan sa July 26, no? Yes po, Ma'am. Okay. July 26, 10:30 a.m. Oo, para naman to dun sa mga maiwasan ng stroke at saka kung paano ma-rehab, tama ba? Yes po. Oh. What is stroke po? Okay. Yun po yung pangalan ng ating topic. Okay. Sige, so maraming salamat, Doc. Maraming salamat din po, Ma'am Ben. Okay, ayan. Si Doc. Nag-enjoy po ako. Nag-enjoy din ako doon sa mga pinag-usapan natin. Doc, thank you. Si Dr. Kelsey Maxine C. Tan, Rehabilitation Medicine Specialist. Okay, so mamaya sa pagbabalik po ng ating programa na usap-usapan, makakausap naman natin ang isang Filipino inventor na pinarangalan bilang isa sa mga top 10 Young Inventors Prize dyan sa bansang Iceland. Pagbabalik po ng ating programang Usap-Usapan. Welcome back to school, dear students! Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons, new classmates, at new challenges! We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies at sama-sama tayo sa Bayang Bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat.
sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan ngayon po araw na ito ng Sabado sa ikalawang bahagi. Katulad ng binanggit natin kanina, makakasama natin ang isang Filipino inventor na pinarangalan bilang isa sa mga Top 10 Young Inventors Prize dyan sa may Iceland. Ayun. At, okay. Ayan, so nasa linya natin ngayon via Zoom. Okay. Sige, tawagin na natin si Engineer Mark Kennedy Bantugon, isang aeronautical engineer, CEO at president ng Pili Adhesive. Ito yung aalamin natin, no? Dahil dito sa kanyang isinagawa na ito ay napili siya bilang isa sa mga top 10 innovators ng Young Inventors Prize. Oh, Engineer Mark, batang-bata din pala. Ano ba? Puro mga bata ang ating mga nakakausap ngayong umaga. Engineer Mark, maganda umaga. Magandang umaga po sa atin, Miss Van po. Ayun. Una-una, tanungin ko muna, ano ba itong nagbigay ng parangal sa inyo, no? Itong Young Inventors Prize? So, yung Young Inventor Prize po, isa po itong global award platform po na binigay po ng European Union, specifically po ng European Patent Office po. So, yung award po ng kauna-unahan po, tayo po yung kauna-unahan sa Asian na naka-receive po ng award po na yun. So, I'm really honored and also humbled to also receive and represent our country, not only the Philippines, but also the entire Asia region for this particular award competition po. Wow! So, ano pala to First time, Engineer Mark? Yes po. Oh, so, kwentuhan mo naman kami, bakit ba napili yung ginawa mo, no? Na, ano tawag doon? Aircraft sealant and adhesive. Ano ba yon? So, napili po yung invention ko po na Pili Seal kasi po, yung award platform po is naglalayon po na i-promote po yung innovation and also intellectual property po sa mga kabataan at sa mga estudyante na kagaya ko po na meron pong innovation po na nagpo-promote po ng sustainable development goals. Like for example, sustainability po sa environment, to people, profit, and also health po. So, yun po yung isa sa mga advocacy po ng akin pong invention po. It's more on the sustainable advocacy. So, yung PiliSeal po, yung invention ko po, isa po siyang 2-in-1 function product. Pwede po siyang gamitin as sealant. Like for example po, meron po kayong butas sa bubong, pwede niyo po siyang gamitin na pantapal para maiwasan po yung mga leakages. And also po, pwede rin po ninyo siyang gamitin as adhesive. Like, meron po kayong gustong idikit na dalawang pieces ng materials like woods, glass, paper, metals po. So, pwede po natin siyang gamitin for binding po. So, yung pong product po ay gawa po sa dagta po ng puno po ng pili po. Now, which is very popular and endemic po to our country, the Philippines po. Oo, yun nga, no? Dagta, yung resin niya. Yun yung ginagamit. Oo. Tama ba, engineer, ano? Yung pinakadagta, yun yung pinakapandikit na ginagamit doon. Pero sa bubong at saka sa mga iba pa. Pero dito nakalagay, aircraft sealant. Yes po. So, nung una ko po siyang dinesign po, since I'm an aeronautical engineer po by profession po, so, dinesign ko po firstly yung product po for aviation. Pero right now po, especially po na I'm currently finishing my postgraduate po as DOST scholar po sa Mapua University. So, nag-diversify na rin po yung function po ng product, not only in the aviation, but also in the construction, defense, automotive po. So, I think po, the good thing about the product is flexible po yung application and also effectiveness po niya. Oo. So, doon ko rin po nakita na there's a lot of opportunities and potential po in terms of the application and also the industry na pwede pong makagamit po ng produkto po. Okay. So, itong product na ito, nasa commercial ano na ba ito? O stage na ba to? O hindi pa?
I think po this year po we're planning to roll out the product po. So I think our first customer po is our government office, specifically po the Department of National Defense po. So sila po yung una po namin magiging customer po kasi they plan to use the product po sa bullets po, sa mga bala po. Kasi sa pag-assemble po ng mga bala po or ammunition, kailangan po ng adhesive po para ma-hold po yung bullet po dun sa casing po nung ammunition po. So na-try na yan, na-try na doon Yes, po. sa ganung paggagamitan. In the previous months po, so nag-test na po kami sa DND po. So we're very happy din po na they're very open and also collaborative po on this aspect. So sa ballistic performance po, so na-test na rin po siya. Okay. Paano mo naisip yun, Engineer Mark? I mean, batang-bata, di ba? So paano mo naisip yun? I think po, yung great factor po why I invented PhilSeal po or invention related to sustainability is also on my upbringings in life po. Kasi at a young age po, I am very exposed to farm activity. So kung makikita niyo po dyan sa picture po, so yun po yung, I think, one of my environment during childhood. Kasi po yung papa ko po is a farmer po in Batangas po. So I think it's a good opportunity din po sa akin nung childhood na I'm really exposed to different plants, animals, trees, and most especially po in waste materials po. So, yun po yung malaking factor. And I think po kaya po ako nag-focus sa adhesive and sealant because yung pong one of the factors din po kasi during, di ba po pag bagyuhan po sa atin dito sa Pinas po, especially po I'm living in remote areas po in my childhood years po. So, tuwing bagyo po kasi yung bahay po namin, para po siyang leaky faucet po yung bubong. Tulo po siya ng tulo. So, I'm really, na-inspired po ako doon kasi nung bata po kami, ginagamit po namin yung chewing gum po na pangpatsa po sa mga butas ng bubong. So, doon po ako na-inspire na why not try to create a solution, a real solution po on that particular real problem po. Na I think, hindi lang po ako yung nakaka-experience but I think most of the Filipino peoples na during typhoons po na may ganung situation po. Oo nga. So, kasi nga, yun yung no? So, gaano katagal? Kasi, syempre, naisip mo gawin to. So, gaano katagal mo siya ginawa? Nag-start po ako noong 2019 po, then inabot po ako ng pandemic. I think po around 2 years ko din po siyang ginawa. So, there's a lot of formulation. I think po, naka-84 formulas po ako before I get the best composition po nung PhD po. So, kasi kauna-unahan po sa pag-aaral na gumamit po nung dagta po nung puno ng pili po. So, yun po, marami po ng errors po and marami rin pong experimentation na isinagawa po dun sa paggawa po ng sealant po. So, mga 2 taon? Tama ba? Yes po, 2 years po. And I think po right now still, tuloy-tuloy pa rin po yung research and development kasi as the inventor of the product po, gusto po namin na mag-multi-purpose po siya ma-cover po namin all of the industries na gumagamit po ng sealant and adhesive po. So, tuloy-tuloy pa rin po yung development and improvement po ng products po. So, anong itinutulong naman ng Young Inventors Prize o nung EPO dito sa pagkakapili sa'yo bilang isa sa mga top 10 na innovators, Engineer Mark? So, yung pong EPO po, yung award po, so aside from, meron po kasi siyang monetary prize po na para makatulong po sa amin for our further research and development, commercialization po. So, I think the good thing din po about the platform is the wider reach po ng technology namin. So, marami po ang nakakakita or yung visibility po in terms of the global market, which is very important for us. Specifically po na we want to also expand our product in global market po. So, malaking tulong po yun sa amin kasi malaki po yung scope po or wide scope po sa European countries po eh. So, I think Europe country is one of the regions po na we also want to expand kasi sustainability po is one of their core in terms of technologies po. And aside from that po, on the network itself po, I think po malaking tulong din po sa amin yung patent protection po namin dun po sa Europe region, especially right now po that we are recognized by the European Union po. So, malaking bagay po yun sa amin to secure the patent protection of our technology po. Sino-sino yung mga sumali? Marami bang kasali dyan sa YIP na yan? Yes po. Actually po yung pong award competition po is through nomination po. So, actually hindi po ako nagpasa doon po sa platform. I was very surprised po last December na naka-receive po ako ng email from them po na I was nominated
by our government office, specifically po yung Intellectual Property Office of the Philippines. So, dahil po sa IVOFIL po, I was being nominated po on that. Then, yun po, nagtuloy-tuloy na po yung nomination process po until I got the news po na I'm one of the awardee or recipient po dun sa, kasi from 450 nomination po, they chose 10 innovators po na makaka-receive po nung award po. Okay. So, nag-iisa ka lang from Asia? Yes po. So, ako din po ay very surprised po nung nakita ko po yung roster po nung awardees po kasi I think most of the awardees po is from US po, from Europe country, and also po from Africa region po. So, very surprised and happy din po na I represented the Itorizzo on the competition. Nga, nakakatuwa at nakaka-proud, ano? Engineer Mark, itong Pili Seal na sinasabi mo ay sinasabi doon, ano, na mas mura siya ng 14 na beses o 14 times cheaper dun sa mga produkto na pwede nating i-compare dito sa Pili Seal na ito. Tapos sabi dito, ano siya, sustainable, ano? At hindi pa, non-toxic pa siya. So pwede mo ba ipaliwanag pa yung mga ibang ng produktong ito, Engineer Mark? Yes po. So yung product po namin is cost-effective po siya. But it really depends po sa industry kasi yung ginagawa po namin ngayon, we're creating different grades or variants po ng pili seal po. For example, if pili seal po for construction, pili seal for aviation, same base po na dagta po ng puno ng pili but may mga other materials po na dinadagdag po kami. So it's a different costing po, different pricing per industry po. But basically in the aviation, it's very cost-effective po kasi I think for the commercial sealant po sa aviation, it ranges at around $55 to $66 po. So it's very expensive po. And I think right now po in the Philippine segment po, we're just importing aviation sealant and adhesive po. And I think as a startup company po, we also want to pioneer the local manufacturing po ng aviation sealant and adhesive here in the Philippines kasi it will not only be beneficial for the aviation sector of our country but more importantly to our local Philly farming community kasi sila po yung may vital role in the manufacturing side, specifically yung raw mats po sa kanila po manggagaling kasi binibili po namin yung dagta ng puno ng pili po at around 200 to 300 pesos po per kilo. So it's a new streams of income for our farming community. And aside from the costing po, I think one of the unique feature of our product in terms of the performance is yung pong residuals po na natitira dun sa packaging po ng sealant namin, you can convert it into safe fertilizer. So that's the reason why we are claiming that we are also we are advocating for environmental sustainability and circular economy kasi hindi po kami nagki-create ng waste or disposal issue because yun nga po, we try to convert the residuals of our product into safe fertilizer po. So umiikot lang po yung raw mats po namin starting from beginning of the formulation until the end life of the product cycle po. So ito yung, no? Tsaka marami tayong pili na tanim, di ba? Diyan sa may bandang Kabikulan, di ba? Marami doon. Oo. So speaking of yung binanggit mo kanina, Engineer Mark, yung mga local manufacturing. So ngayon ba may mga nagma-manufacture na nito dito sa bansa? Yung commercial sealant po, ma'am? Oo. Sa Philippines po, wala pa rin po in terms of aviation, aerospace or defense sealant po. Wala pa rin po. So we're just importing po this particular product po. I think in the construction, there's a lot of Filipino manufacturing company. So I think that's one of the thing na nag-focus po kami on the industry na high standard yet wala po tayo. So I think it's a good it's a good strategy kasi for us po it's very easy to incorporate or go to much lower standard as compared to i-upgrade po siya. So that's one of our strategy in commercializing the product po. So kaya rin po kami very stringent po kasi yung process in terms of the certification, in military standard, aviation standard. So, yun po. Oo. So, medyo, ano yun? Magkakaroon ba tayo? Magtatagal pa? Ano ba? Kung sakasakali na magkaroon tayo ng manufacturing plant nitong, lalo na itong Pili Seal. I think for right now, we're on the road po to have our own manufacturing po in terms of the
defense and also the aviation po. So, yun po yung isa sa mga trabaho po namin, especially right now po that our government office and the National Defense Office are very supportive and collaborative po. So, we're hoping po that by this year, we'll be starting to roll out our product and to be used in the insurance industry po. So, we're very open po to any industry who really wants to use our product po. Aha. O kasi dito sa atin, malamang maraming nangangailangan niya, 'di ba? Ng sealant kasi madalas tayong puntahan ng mga bagyo, 'di ba? At malalakas na ulan, kaya maraming mga tumutulo. Po. Oo. Sige, engineer. Especially po ngayon, ma'am. Bagyuhan na po kasi ngayon. So, very timely and relevant po yung product ko po. Kaya Sa nga. panahon po ngayon. Kaya nga, 'di ba? So talagang timing na timing talaga. So, Engineer Mark, meron ba na after mo, meron bang ulit na maaring sumali dito sa dito sa competition na ito? Yes po, I think po, kasi yung award po is nag-open po siya every 2 years po. So by 2027 po ay magsisimula na po ulit silang maghanap po ng panibagong recipient and awardee po for the Young Inventor Prize. So we're hoping po na makakita po ulit tayo ng susunod po na Filipino inventor po for this particular invention. And we're also hoping po na we see a Filipino ingenuity for this global award competition. Oo. Actually, marami naman tayong ganyan, 'di ba? Magagaling na mga inventor dito sa Pilipinas. Yun nga lang, kung minsan hindi sila nabibigyan ng chance, 'di ba, na maisagawa yung kanilang mga invention. Okay. O sige. So Engineer Mark, ano pa yung mga maaari mong, halimbawa may mga nakikinig sa atin ngayon na mga bata na sa ngayon nilolodi ka na nila, iniidolo ka na nila dun sa nagawa mo. So meron ka bang pwedeng mga ibahagi sa kanila, yung mga kabataan natin, lalo na yung mga may interest, 'di ba, sa science, sa technology, 'di ba? Yung sa engineering, katulad mo na isang inhenyero at saka sa mga math. Usually, 'di ba, yan nasa natin yan nasa kurso natin yung STEM, na nais maging kagaya mo rin sa hinaharap. I think po, just to answer po the last question po, as for me po, I think my journey is a testament po, a harmonized collaboration between the inventor and also the government. As for my case po, my journey is also a testament that there's a lot of support that the government given to my journey po, specifically po our Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, and also Intellectual Property Office of the Philippines po. So I think po, the case is, I think this is also the common misconception about our government office, specifically with the DOST and DTI, na kapag po mga inventors, Filipino inventors specifically, wala pong support na nakukuha sa government. But I think there's a lot of opportunities and programs and assistance na maaari po nating ma-leverage. And I think we just need to, be open and also be collaborative as well. Kasi collaboration is very important for this particular field of industry po. So I think that's one of my message to aspirant innovators, youth innovators po, na try to be open in terms of the opportunities, be collaborative. Kasi sometimes po yung mga young inventors natin, they are very bold and also audacious in terms of their ideas. But meron po silang fear na baka po manakaw, makopya yung technology nila. Yes. But I think there's a proper thing on how we try to address that by protecting our idea through intellectual property. So ako po is very active beneficiary of our Intellectual Property Office of the Philippines. Meron po silang program for the youth in terms of protecting their ideas. Specifically po, yung patent po kasi quite expensive. So meron po silang program for the youth para may financial incentives, technical assistance para if wala po tayong knowledge or awareness on how to write our patent for protection. So, tinuturuan po nila tayo for capacity building po. So, there's a lot of opportunity for our government. So, sa mga kabataan po natin, step out of your comfort zone. It's very important, especially for this kind of field. And wag po tayong matakot na lumapit at humingi po ng tulong at i-leverage ang mga assistance and program ng ating government office like DOST and DTI po. And I think lastly po,
on my journey, I learned that it's very important to fall in love with the problem rather than the solution. Specifically, Yun. if you want to innovate something, if for you to be able to provide a tangible, realistic, and feasible solution, very important that you acknowledge, assess, and accept the problem for you to be able to create a right solution. Kasi sometimes po, when we are creating a solution, we are just trying to fit the solution to a problem. Nauna pa yung solution kesa sa problema. But on my journey, I realized that you need to immerse yourself or to fall in love with the problem for you to be able to provide that particular right Solution. Oo nga naman. Okay. Nako, maraming salamat, Engineer Mark. Nako, lodi ka talaga ng mga kabataan natin. Anyway, thank you ulit. Maraming salamat po. Okay, ayan. Si Engineer Mark Kennedy Bantugon, Aeronautical Engineer, CEO at President ng Pili Adhisil at syempre, awardee, di ba? Ng, ano na nga yun? Yung kanyang invention, yung Pili Seal, ayan, ng European Patent Office. Okay. So maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong umaga sa technical side, kay Jobel Lustre at kay Rolly Bumatayo sa ating production side, kina Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga naging guest at naging tagapakinig at naging tagapanood sa ating FB live streaming. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones, ang tabayana ng kalipunan ng mga balita sa pamagitan ng ating kasama na si F. Gaitos. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/RadyoPilipinas.